TokTok Online Franchise Delivery Service Orientation. Di ba? Your TokTok journey starts now. Okay, so sa mga nagtatanong paano ba nagsimula ang TokTok, simple lang po. Ito po ay pinlano, okay, at nangyari lang po, no, ngayong panahon ng pandemya. Kasi bakit? Lingid sa kaalaman ng lahat, no? Everyone knows na simula nung tumama po at kumalat itong COVID-19 pandemic, excuse me po, hindi lang po dito sa Pilipinas, pati na rin sa ibang mundo. Nako, grabe po ang pasakit na ibinigay nito sa ating mga kababayan. Tama, di ba? Lalong-lalo na dito sa Pilipinas, di ba? Marami ang nagkasakit, marami ang nawalan ng hanap buhay. Nako talaga, pagsubok po talaga ng malupit, no? One of the worst na nangyari, no, sa ating kasaysayan. Okay? So paano ba nagsimula ang TokTok? Kung mababalikan natin yung mga unang buwan nitong 2020, no? Samot-sari na po yung pangyayari pero wala akong tatapat sa at yumanig, no? Sa mga pangyayaring nararanasan natin kung hindi yung paglaganap ng tinatawag na global pandemic gawa ng COVID-19. Dito sa Pilipinas, mapapansin ang mga pamilyar na kaliwat ka ng eksena. Nandyan po yung tuwing papasok po tayo sa mga establishmento, whether it's sa supermarket, whether it's sa mga mall, whether it's sa trabaho natin, lahat po, no, SOP po, kailangan pong i-check ang ating temperatura. Pangalawa, mahigpit pong pinaiiral yung tinatawag na social distancing, no? Talagang pagtsatsagaan mo yan, no? Kailangan ho talaga, no? Pangatlo ho, alagaan na po yung ating mga health workers na kailangan na nakakompleto, no, full battle gear, naka-PPE, naka-face shield, naka-face mask, naka-surgical gloves talaga. Kasi bakit? Sila po yung tumutulong sa atin, no? Sila po yung mga first responders, ika nga, para po tayo ay mapagaling, no, dito sa COVID-19. Nandiyan din po yung kaliwat kanang ambulansya na pumipika po ng mga taong nagkakaroon karamdaman ng COVID-19. Nandiyan rin po yung madalasang kaliwat kanang pagtitesting o yung swab test na tinatawag para malaman kung tayo ba ay positibo o negatibo sa tinatawag na virus. At sino ba naman ang makakalimot sa iconic na tinatawag na home quarantine pass. O, di ba? Lahat po tayo nagkaroon ng home quarantine pass. Okay. So, ngayon, yan po yung nangyari. Yan po yung mga familiar na eksena nitong tinatawag na pandemya. Ngayon, dahil sa wala pa hong gamot, no? Wala pa hong vaccine, at tumataas yung mga kaso ng nagkakaroon ng COVID-19 noong mga unang buwan nitong taon na to. No, marami pong mga barangay, maraming lugar, maraming mga city, no, sa ating bansa ang nasa state of lockdown na tinatawag, ECQ, di ba? Para matulungan po yung ating mga kababayan na kahit papaano, no, na hindi po mahawa sa kumakalat na invisible enemy. At dahil po sa hakbang na ito, no, marami pong mga kumpanya ang hindi po nakakapag-perform ng kanilang negosyo, no? Marami pong empleyadong hindi po makapasok. Swerte po yung iba na work from home, pero hindi naman po masyadong swerte yung mga ibang kababayan natin na naapektuhan na hindi na ho kinaya ng kanilang mga kumpanya na mag-operate at nagresulta po sa malawakang pagsasara o pagkalugi ng mga negosyo. Ayan po yung nangyari, di ba? So yung mga may-ari po ng ating company, may-ari po ng TokTok, talagang witness po sila diyan. Nakikita po nila yan, no? Yung iba-ibang economic impact na idinudulot nitong pandemyang ito, no? Marami sa ating mga kababayan ang nawalan ng trabaho, marami po ang nawalan ng negosyo, marami rin po sa ating mga OFW, ito, no, kagaya nito, no, bago tayo pumunta sa OFW, ito po, no, kagaya nito, yung mga naghahanap buhay, yung mga kababayan natin, mga tsuper, no, jeepney drivers, mga construction workers, naku, grabe sila po talaga yung talagang sobrang naapektuhan, no, hindi lang yan, mga airline industry, tourism industry, di ba, restaurant industry, naku, talagang bagsak ho lahat, no, 90% ng negosyo, ng industriya sa buong mundo, pati dito sa Pilipinas, bagsak ho talaga. Kaya wala hong exemption pati yung mga kababayan natin na OFW dahil hindi lang ho sa Pilipinas, maniwala kayo sa hindi, napapanood natin sa balita, pati yung mga bansang
malalakas, mga bansang mayayaman, talagang tinamaan ho talaga ng malupit ng coronavirus, no? Kaya yung mga kababayan ho natin nasa abroad, no? Maganda yung mga trabaho, matagal na ho sila nagtatrabaho doon. Sila po ay walang choice, no? Na sila po ay na-terminate, no? Pinaikli na po yung kontrata, hindi na ho kayang bayaran ng kanilang kumpanya. Kaya po, sila po ay napilitan hong bumalik sa ating bansa. Nung bumalik ko sila, wala na hong kasiguraduhan kung sila po ay magkakaroon pa ho ng trabaho muli. Kaya nga talagang sobrang hirap. Nung nakita ho ito ng mga may-ari, ito na po yung naging hudyat na para gumawa sila ng paraan na makatulong po sa ating mga kababayan. Kaya po nila itinadag yung Tok. Ngayon, kung marami pong mga negosyo ang bumagsak, marami mga negosyo ang nagsara, tila may mga negosyo rin, mangilan-ngilan, ang lumakas pa, lalong-lalo na sa gitna ng panahon ng pandemya. Ano-ano itong mga to? Ito yung mga negosyong may kinalaman sa mga pagkain. Evident po yan. Kagaya ng mga palengke, kagaya ng mga supermarket na talagang pinipilahan ho. Diba? Isa rin po ako dyan. No? Nung mga bandang mga April, May, and June, ay, grabe ho talaga. No? 1 oras at kalahati ako nakapila sa labas, social distancing ho, no? Halos 1.5 metro, 2 metro sa pagitan ng mga tao. Ang haba ho ng pila, hindi ho basta pinapapasok agad. Bakit? Kasi ang capacity po ng supermarket, maniwala kayo, kung dati 500, 500 ang kasya sa isang supermarket na pinupuntahan ko. Ngayon, nako, 30 hanggang 50 na lang pwede. Kaya ganun ho kahabang pila. And pagpasok ko sa loob, sabi ko sa sarili ko, bibilin ko na yung mga kailangan ko para hindi na kami muli lumabas ulit. Di ba? Ngayon, pagpasok ko sa loob, ala ng tinapay, ala ng noodles, ala ng mga dilata, lahat ng basic needs, ala na. Alcohol, nako, ubos na ubos. Naramdaman niyan, kayo mismo. Tama, di ba? O, so ano ng choice ngayon? Biskuit ang kakainin. Walang choice. Guys, nangyari mo sa amin yan. Kung ano na lang makita sa supermarket, ang malaki supermarket ho yan, ha? Hindi ko na babanggatin kung ano yan, ha, di ba? Pero wala kang choice eh. Kasi bakit? Ang idinulot nitong COVID-19, survival na talaga eh, di ba? Sa mga walang trabaho, naku, pagkain mo talaga, yung kakapiranggot na pera, yun ang mahalaga sa kanila. At kahit ikaw po ay maraming pera, swerte ka kung marami kang pera sa panahon ng pandemic, kaya lang, kung wala ka naman mabiling pagkain, ay wala din talaga. Tama? So, yan po, isa sa mga negosyo lumakas, supermarket po, palengke, talagang grabe ho talagang demand, ang haba ho ng pila. Pangalawang negosyo na lumakas ng panahon ng pandemya ay yung mga negosyong may kinalaman sa kalusugan. Yan po yung health and wellness sector. Kagaya na lang ng mga butika, ng mga drugstores, at ng mga parmasya. Ito po ay pinipilahan din ng mga tao. Siyempre, ang COVID-19 po, ito ay merong malaki pong epekto nito sa kalusugan natin. Kaya kahit wala pa akong vaccine na minamarket ngayon, no, na tinuturok sa atin, grabe yung haba ng pila sa mga supermarket. Grabe yung ubusan ho ng vitamin C, ubusan ho ng mga paracetamol, di ba? Ubusan ho yung mga gamot sa ubot, sipon. Ubusan ho talaga, grabe talaga, no? Lalong-lalo na alcohol. Kahit saan ka pumunta, wala. At kung meron man nagbebenta, nakakataas-taas ng presyo. Tama? So, dyan po yung pinapakita na itong mga negosyong ito ay talagang dinadagsa, no? And meron pa hong isang negosyo na kung saan ay talagang meron ng isang negosyo na kung saan ay talagang sobra rin hong lumakas. Itong negosyo na to, kagaya ng mga pagkain at mga drugstores, mga butika, matagal na rin dito sa ating bansa. Pero kagaya nung nauna, ito ay lalong lumakas. At kumbaga, marami yung pinagbabawal na lumabas, no? Pero sila po ang madalas yung nakikita. At kung karamihan po ay nagtatanggal talaga, no, ng trabaho, ng hanap buhay. Grabe, libo-libo. Actually, hindi yung libo, milyon ho. Milyon ho ang nawalan ng trabaho ng panahon ng pandemya. Pero itong industriya na susunod ko ipapakita, ito po ay patuloy pa hong tumatanggap, nag-hire para makatulong sa kanilang sa ating mga kababayan. So ano yun?
yan po yung tinatawag na negosyo ng delivery service. Yes, o di ba? O, lahat po tayo, lahat kayong mga nanonood, no? Lahat ng mga suking nakatutok sa atin ngayon, at one point or the other sa buhay natin, tayo po ay naka-experience na magpa-deliver. Tama? So, halos lahat ay pinapa-deliver na sa panahon ngayon. Totoo yan. Pagkain, di ba? Dati, kung kailangan mo ng grocery, pupunta ka sa supermarket, pupunta ka sa grocery, ikaw mismong mamimili. Pero nung lumagana po yung panahon ng pandemya, nako, pati grocery, inihahatid na ho, ipinapa-deliver na sa bahay. Palengke, dati ikaw namamalengke, nakikipagsiksikan ka, nakikipagtawaran ka. O di ba, ang daming tumatawag sa'yo, suke! Dito ka na bumili, suke! O di ba? Pero ngayon, dahil tayo'y natatakot, ilang palengke na ho, ang sinara, nag-quarantine, kasi bakit? Marami pong mga tindera, no, sa mga stalls, no, mapa-isda, karne o gulay o prutas, naku, meron ho confirmed mga positive cases. Kaya po ito ay nagresulta ng takot. Yung mga kababayan natin ayaw na lumabas, kaya sila na rin po, imagine mo pati mga palengke, pinasok na rin ang delivery service. Marami pong nagpapa-order, nagpapa-deliver, no, ng mga tinda mula sa palengke. At hindi lang yan. Kaya malakas din ho yung mga restaurant, lalo yung mga fast food. Tama, di ba? Nagugutom mo tayo, yung mga bata hindi makalabas, di ba? Ngayon, imbis na lumabas tayo, anong ginagawa? Nagpapa-deliver. Di ba? Ayan po. Pati fast food, nag-deliver. Hindi lang mo pagkain. Kahit ano, pinapa-deliver na. Mga nag-shopping ka sa iyong favorite shopping site, di ba? Tuwing 10-10, 11-11, 12-12. Ayan, di ba? Sapatos, gadget, may mahalaga kang dokumento na kailangan mo padala, no? Agad-agad, di ba? Documents, no? Pati ngayon, ano yung usong pinapa-deliver ngayon? Mga halaman. Mga plantita, kaway-kaway, shout out po sa mga plantito at mga plantitas dyan. O, di ba? Kamusta na po yung mga tanim natin? Nako! O, di ba? Ako rin po, isa rin po akong plantito. Bakit? No? Nako, dami kong tanim sa bahay, di ba? Ewan ko ba, bakit simula nung pandemic, lahat to talagang gumaling at tumalino eh. Tama, di ba? No, nung nagkaroon ng pandemic, grabe, lahat to naging expert sa virus. Oh, di ba? Nung panahon ng pandemic, dati nananahimik ka lang. Pero nung nag-pandemic, ngayon, magaling ka na mag-bake. Nako, grabe, magaling ka na magluto ngayon, di ba? Ibaw talaga nagagawa. Pero, iba ang serbisyong tulad ng delivery service. Kaya nga, ang delivery service, guys, maniwala kayo sa hindi. Ang delivery service ay talagang kailangan natin ito. Nandun pa yan noon, nandito sila ngayon, at believe it or not, the delivery service industry is going to stay. It will stay for the longest time. It will stay forever sa buhay natin. Tama, di ba? At yan po ang tinaguriang number 1 na negosyo sa panahon ngayon. Ito po ay negosyong napapanahon at ito po ay negosyong number 1 sa anumang panahon. Kaya nga, ito ang maganda. Yung pinapakita ho namin, what we're offering right now, guys, no, makinig kayo sa akin, ay isang negosyo na pwede nyo pong i-venture na kikita kayo talaga dito. Kasi bakit? Napapanahon na, sobrang in demand at talagang number 1. O, di ba? Yan ho ang delivery service. Okay? So ngayon, meron tayong mga tinatawag na mga traditional delivery service company. Hindi ko sila babanggitin dito, pero bibigyan ko kayo ng clue. Sila po yung mga naka-green, sila po yung mga naka-blue, sila po yung mga naka-pink, o di ba? Sila yung mga naka-orange, yan, o di ba? Sila yung mga naka-red, o di ba? Ayan, alam niyo na po yung mga kulay ng mga motor nila, tama? Ang tawag ko sa kanila, mga traditional delivery service operator. Pag sinabi mong operator, sila yung nag-o-operate ng mga negosyo na to. And sila rin po yung may-ari, no? Sila yung may-ari ng companies. And maniwala kayo sa akin, more than 90% po ng lahat ng nakikita nyo dito na delivery service, foreigner po yung mga may-ari. Alright? So ngayon, tanungin mo natin, magkano ba ang kitaan sa isang traditional delivery service bilang isang operator? Kunwari, ikaw ay may-ari nitong delivery service. Okay? At ikaw ay operator, no? Ikaw ang may-ari. Siyempre, ikaw na rin operator.
Magkano bang kinikita? Alam nyo ba, ng traditional delivery service industry, lahat ng operator na yan, no? Pare-pares lang ho yan. Kumikita ho sila ng 20%. Saan? Sa bawat delivery fee ng kanilang rider. Ngayon, karamihan sa mga operator na to, hindi lang ho 1,000, hindi lang ho 5,000 ang mga riders niyan. May babanggitin ako sa inyo. Yung mga naka-orange, alam mo, grabe, no? They have an estimated riders of about 20,000. Estimated lang yun, ha? Imagine mo yan. Meron kang 20% sa bawat hatid nila ng produkto, sa bawat delivery fee na hatid nila. Tapos, multiplied by 20,000. Wow! Money, money, money. Yung mga naka-green naman, di ba? Mga nagtatanong sa inyo, paano may mga naka-green? Nako! No, they have an estimated rider force of about 30,000. Ganun mo kalupit, di ba? So kung ikaw ay kumikita ng 20% sa kanila, ganun kalaki. So para ma-excite kayo, ganito ho yung kinikita ng mga yan. Okay? So let's say operator ka ng isang traditional delivery service industry, meron kang hawak ng mga riders. Gawin na lang natin conservative para mas madali natin malunok. Okay? So, sabihin na lang natin hindi ho 30,000 ang riders mo. Gawin na lang natin 100 lang. 100 riders lang. Tama? Ngayon, kada isang rider mo, ang average na delivery fee na hinahatid niya sa mga customers niya ay umaabot ng 150 pesos per delivery fee. Kada isang rider mo ay nakaka-20 biyahe kada isang araw. At imumultiply mo yan ng 20%. Okay? Yan yung kita mo yung 20%. Alam mo ba kung magkano pwede mong kitain bilang isang traditional delivery service operator? Pwede kang kumita ng 60,000 pesos sa loob ng isang araw. Araw-araw bumabiyahe yan. Walang holiday, tama? Magkano na lang kaya sa loob ng isang buwan? Kung kukuha ka ng calculator, 60,000 pesos multiplied by 30 days, pwede kang kumita ng 1.8 million. Ganun ho kalaki ang kinikita ng mga traditional delivery service operator. O di ba dito sa ating bansa. Conservative pa lang ho yan, ha? 100 riders lang yan. Paano kung 20,000 na yan? O di ba? So laki, di ba? So ngayon nakaka-excite, di ba? Di magtayo na lang tayo ng sariling delivery service company. Yes, well and true. Dapat talaga. Kaya lang pansinin mo bakit malakas itong negosyo na to, pero bakit mabibilang mo lang sa daliri natin yung mga nag-set up ng delivery service company? Kasi bakit? Ako na magsasabi sa inyo, kung may plano kayong magtayo ng delivery service company, saludo ako sa inyo kasi bakit? Nagagrasp nyo kaagad, naiintindihan nyo kaagad yung potential. Aba, kung ako ay magninegosyo, dapat doon ako sa negosyong patok. Ako sa negosyo may track record na sa bawat taon na lumipas, palakas ng palakas yung demand. Tama, di ba? Kumbaga, makakaangkas ka, okay, sa pagtaas, sa pagputok na itong negosyo na to. Kaya lang, bakit tila mangilan-ngilan lang po ang nakikita natin delivery service company? Di ba? Kasi po bakit? Hindi ho biro ang pagtayo nito. No? Hindi ho biro. Lalong-lalo na pagdating sa infrastruktura at kapital. So speaking of capital, magkano po ang kailangan para magtayo ng isang traditional delivery service company? Unang-una, kailangan mo ng minimum na 50 million pesos. Minimum. Para saan? Para po sa pag-develop ng inyong sariling software, computer system, at ang inyong sariling delivery service app. Kasi lalong-lalo na kapag wala kayong IT company na gagawa niyan, nako, magbabayad pa kayo ng mas malaking halaga para gawan kayo ng sistema ng isang IT company. Hindi ho biro ang paggawa ng program na yan. Kung meron kayong 50 million pesos, di ba, doon na ba natatapos? Hindi pa ho natatapos yan. Bakit? Kailangan nyo pang mag-budget ng minimum na 15 milyones kada taon. O di ba? Para saan naman yung 15 milyones kada taon? Ito po yung pagbabayad ng annual maintenance sa inyong system software, sa inyong mga app, o di ba? Yan yung pag-aalaga, server security, tapos yung pag-upgrade ng inyong system. Kasi bakit?
Hindi pwedeng hindi kayo magbayad ng maintenance fee para sa inyong system. Bakit kamo? Kasi alam nyo ba, from time to time, dapat updated ang inyong system. Pag hindi po ina-update ang inyong app, ang inyong software system, magka-crash po yan. Maniwala kayo sa akin. No? Bigla na lang titigil, bigla na lang hindi magfa-function, at hindi rin niya makakasabay sa inyong mga cellphone at mga computer na ginagamit. Di ba? Diyan na po natatapos yung dugo, hindi pa ho. Kapag kayo magsiset up ng isang traditional delivery service company, kailangan nyo pa ho ng malaking opisina. At kapag may opisina, nandyan na po yung mga gastos, kagaya ng mga business permit, kagaya ng mga renta, kagaya ng mga utilities expense, kagaya ng mga tinatawag na operational expense. Kailangan mo pang kumuha ng maraming tauhan, o di ba? Kailangan mo pang magpasweldo. Sakit po talaga sa ulo. Tama? So kumbaga, yung pera ho, mauubos. At saka hindi pa ho natatapos yan. Hindi ko na nga nilagay yung iba eh. Kagaya ng mga marketing endorsement, kagaya ng mga billboarding. Naku, grabe, kakain pa ng additional, no. Sa madaling sabi, para magtayo ka ng sarili mong delivery service company, kailangan mo maglabas ng minimum na halos kalahating bilyon, 500 million pesos. O di ba? Kailangan mo maglabas nun. At hindi pa ho natatapos dyan. Kasi bakit, no? Iti-training mo pa yan, papasweldo ka pa, hindi mo alam kung within the first 2 years, tatakbon pa ng maganda yan. So, puro paluwal ka pa ng pera. Kaya ang hirap po magtayo ng sariling delivery service company. Tama, mali? Tama. Alright? Pero ngayon may good news ako sa iyo. Kasi bakit? Alam na alam ko na lahat po kayong nanonood at nakikinig sa akin, kahit papano, medyo naku-curious na at gusto nang tignan itong negosyo na to. Parang, Jeff, gusto kong subukan mag-venture dyan eh. Maganda yung sinasabi mo eh. No? Gusto kong magkaroon ng delivery service na negosyo. Pero paano yan? Wala akong milyon. Wala akong perang ganun kalaki na ilalabas. Pero gusto ko talaga. No? Ngayon, pwede na. Pwede ka na magkaroon ng sarili mong delivery service company. No, bilang isang franchise operator. Pwede ka na maging operator. Tama? Sa pamamagitan ng ipa-franchise natin. At hindi lang basta franchise, online franchisee ka pa para hindi ho ganun kalaki ang gastos. So, paano? Now, it is possible. Now, you can. Bakit? Imbis na millions ang ilalabas mo para maging operator ka ng sarili mong delivery service na negosyo, ngayon, sa special na halaga na 288,888 pesos lang, pwede ka na maging isang online franchise operator ng sarili mong delivery service company. So excited ka na ba? Gusto malaman kung ano yun? Siyempre, simple lang. Ito po yung TokTok. Tama, di ba? Ayan, di ba? Ano ba yung TokTok? Ito pong pinakabago at pinakaunang online franchise operator delivery service company na pwede mong inegosyo. Okay? Ngayon, ito po ang ating mga brand ambassadors. Si Mr. Alden Richard at si Miss Maine Mendoza. Ayan, di ba? Isa po sila sa mga kakatok sa inyong pintuan at maghahatid ng saya at opportunity dito sa ating delivery service company na negosyo. Okay? So ngayon, sino-sino ba ulit ang may-ari ng delivery service company? Sino-sino ba itong nakaisip nitong TokTok na to? At sino ba itong naglabas ng napakalaking pera para mabigyan tayo ng chance maging operator ng sarili nating delivery service company? Ito ho sila. Ang pangalan mo nila si Boss Jonathan So. Siya po yung ating presidente at CEO ng TokTok. At si Mr. Boss Carlito Makadangdang. Siya naman yung ating Vice President and CFO ng TokTok. Alam mo, balik tayo sa kinikwento kanina. Actually, wala naman talaga sa idea nila yung TokTok. Pero nung tumama ang pandemya, marami silang nakita ng mga kababayan natin, no, talagang nawalan ng hanap buhay. Marami silang nakita mga OFW natin, mga kababayan na talagang, alam mo, yun lang ang inaasahan para may buhay, may tawid yung kanilang mga pamilya. Sa kabutihang puso ng mga may-ari. Sabi nila, magtayo tayo. At nakita rin nila yung potential ng delivery service company. Sabi nila, kung tayo ay magtatayo ng isang negosyo na patok, hindi rin tayo magiging masaya kung
tayo lang ang kikita. Dahil sa panahon ng pandemya, marami tayong nakita na talagang nagtulungan, no, nagbayanihan, no, para maiahon ang bawat isa. Ang sabi nila, papasok tayo sa delivery service industry pero hindi lang tayong kikita. Gagamitin natin to, tatayo tayo ng kumpanya natin para matulungan natin lahat ng mga kababayan natin na kumita dito. Bibigyan natin sila ng chance maging operator at tutulungan natin yung marami nating mga kababayan na may sariling motor na maging rider din. O, di ba? So yun po, dun ho nabuhay, dun ho nagsimula yung idea ng Tok-Tok. Okay? Ngayon, sabi ko nga, imbis na milyon ang ilalabas mo, 288,888 pesos lang. Pwede ka na maging isang online franchise operator. Pag sinabi mong online franchise operator, Jeff, yan na ba ilalabas ko? Wala nang iba? Paano yung computer system? Okay, ganito. Yan lang hong ilalabas nyo. Hindi nyo na ho kailangan magbayad ng milyones para sa system software. Hindi na ho, tsaka sa app kasi bakit? Meron na ho tayo niyan. Ipoprovide din sa inyo yan ng Tok-Tok. Meron na rin ho tayong sariling IT systems company na nangangalaga ng sistema ng Tok-Tok. Kumbaga lahat yung ginastusan na ng may-ari. Tama? So ito lang yung perang capital nyo. Hindi mo kailangan magtayo ng opisina, hindi mo kailangan magtayo ng mga anumang pasilidad, hindi mo kailangan kumuha ng mga tauhan, hindi mo na kailangan magpasweldo, hindi. Kahit nasa bahay ka lang, pwede kang kumita hanggang 60,000 isang buwan sa pagiging isang online franchise operator. Eh Jeff, ano ba yung kailangan dyan? Abay, simple lang. Kailangan, number 1, itong capital na pinapakita ko sa iyo. Pangalawa, cellphone lang at internet, pwede ka na mag-operate kagad bilang isang Tok-Tok online franchise operator. Tama? Pero ngayon, may good news kami sa inyo. Dahil gusto talaga ng may-ari na makatulong, no? Makatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo ka na nanonood sa akin ngayon. Alam ko nahihirapan ka. Alam ko wala pang pandemya, pinagkakasya na ho natin ng ating kinikita. Pero nung tumama pa itong pandemya, talagang sobrang sakit sa ulo. Alam ko, ikaw yung tao na hindi ka nakakatulog sa gabi, talagang namumblema ka, paano na yung kinabukasan natin, paano na yung mga pag-aaral ng anak. Alam ko, ikaw yung OFW na nakikinig sa akin ngayon, na hindi na po makakabalik muli. Tama, di ba? Ngayon, eto na ho. Dahil gusto tayong patulungan ng mga may-ari ng Tok-Tok, pakinggan niyo ako ha. Imbis na 288,888 ang kapital, yang nakikita niyo sa harap niyo ngayon, yan ho, special promo package, limited time only, 58,888 na lang, all in na. Tama? So imagine mo ha, imbis na milyon, ginawang 288,000. Pero imbis na 288,000, dahil gusto tayong tulungan ng mga may-ari, for a special time, special promo lang, ginawang 58,000. Kaya swerte mo ngayon na nakikinig sa akin. Kasi bakit? Nakita mo tong Tok-Tok. No? Magpasalamat ka sa taong nag-invite sa iyo na makinig sa akin ngayon. Kasi bakit? Pinapakita niya isang negosyo na talagang patok, sobra talaga. Pero hindi pa tayo natatapos dyan. No? Papalapit na ho ang Pasko, no? Sabi nga 9 days to go, Christmas na. O di ba? Happy merry na. Kaya may special na negosyo, may special na ibibigay sa atin yung mga may-ari, no? Pero bagong lahat diyan, gusto ko muna ipakita kung ano ang nilalaman ng 58,888 pesos. Unang-una sa lahat, ito po ay limited, okay? Ibig sabihin niyan, hindi ito panghabang buhay. Pwede na itong mabago next week. Pwede nang bumalik sa 288,000. Pero itong nilalaman niya. Number 1, magkakaroon ka ng tinatawag na, kapag kumuha ka, nag-avail ka ng package ng isang Tok-Tok online franchise operator sa halagang 58,888 pesos, ang makukuha mo ay magkakaroon ka ng sarili mong Tok-Tok personal delivery link and referral code. Napakaganda ho niyan. Bakit? Tayo lang ho meron yan. Wala ho nito sa iba. Wala talaga. Bakit? Ano ibig sabihin nito? Gusto niyo bang kumita ng 3%? Tuwing yung mga kaibigan niyo, kamag-anak at kakilala, nagbubook lang sa Tok-Tok gamit ang Tok-Tok delivery app, nang kahit hindi mo alam, kahit natutulog ka, kahit wala kang ginagawa, kumikita ka ng pera, yan ho yun. I-explain ko yan mamaya. Apakaganda niyan.
Pangalawa, bilang isang TokTok online franchise operator, magkakaroon ka ng sarili mong TokTok operator portal. Ito na yung opisina mo, ito na yung command center mo. Sa cellphone lang, pwede mo nang gawin ang pagiging operator mo sa TokTok. Pangatlo, huwag kayong mag-alala. Dahil karamihan sa inyo, bago to, Jeff, wala akong experience sa pagiging operator. Eh syempre, di ba, lalo na pag delivery service, kasi syempre hindi naman ganun kadali magtayo ng sariling delivery service. Paano kung mapapag-aralan yung mga sistema? Huwag kayong mag-alala. Kasi meron po tayong tinatawag na Technical Support and Online Franchise Operator Training. Yung pinapanood nyo ngayon, itong orientation na to, ito na ho yung simula ng tinatawag na technical training. O, diba? Ito na ho yun. No? Kailangan muna nyo malaman kung yung TokTok, tapos i-discuss ko dito yung mga konting features kung ano yung itsura ng portal na tinatawag. Pang-apat, nako, meron ho tayong mga customer help desk. Sakaling meron kayong katanungan sa TokTok, pwede ko kayo mag-email help@toktok.ph at saka hello@toktok.ph. Panglima, pwede rin kayo tumawag sa aming call center. O, ano po yung number? Ang telepono bilang 84248617. Okay, ulitin ko 84248617. Yan po yung numero sa ating call center. Pwede po kayong tumawag mula Lunes hanggang Sabado, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. O, diba? Ito ay promo lang mula December 16. O, diba? Ngayon ho, hanggang 21 lang ho. So, imbis na 288,888 ho, pwede nyo na siyang makuha sa halagang 58,888 lang. Tama, diba? O, swak na swak talaga. Pero, etong maganda. Dahil mas lalong gusto tayong tulungan ng ating mga may-ari. Tama, di ba? Makabangon. Kahit may pera kang 58,888, itabi mo muna yan. Bakit? Dahil meron silang regalo sa akin for a super special holiday gift, no? Dahil siyam na araw na lang, napapalapit na yung Pasko. Holiday gift po, no? Para sa atin lahat. Sige, tulungan na natin mga kababayan natin. Tulungan na natin sila makabangon para sa darating na bagong taon. Ay, siyempre sila naman ay kumita, no? Itong mga kababayan natin na naapektuhan. Imbis na 58,888 pesos, pang! Ito na po, ayan, 16,000. Tama ho yung narinig nyo. 16,888 pesos na lang. Ayan. Regalo po ng mga may-ari ng TokTok para lang po sa inyo. Mula December 16 hanggang 21 lang ho. Hanggang next week lang ho yan, guys. Kaya kung ako sa inyo, samantalahin nyo na yan, di ba? Kunin nyo na yung package na yan, mag-training na tayo, makapag-operate na tayo, at sa ganun ay kumita na ho tayo. No? Gusto ko ho, karamihan ng tao, hindi ho sigurado ang kanilang kinabukasan pagpasok ng taon. Karamihan ng tao ngayon ay nadidepress na kasi bakit? Samot-sari ng problema, nandyan na. Pero ang TokTok ho, ito ay kumakatok sa inyo. Kumakatok na ho sa inyo ang TokTok na yon. Kasi bakit? Sa oras na minegosyo kang TokTok, tuturuan namin kayo, tutulungan namin kayo. Totoktokan natin yan, guys. Totoktokan natin. Para pagpasok ng bagong taon, ang ganda ng pasok ng bagong taon, kahit may pandemya, kumikita tayo dito. Meron ka hong negosyo na patok. Meron kang delivery service. Hindi lang ikaw kumikita bilang franchise operator. Matutulungan mo yung kapitbahay mo, walang trabaho, may motor. Pwede siyang maging rider, pwede siyang kumita. Alam niyo ba, ang pagiging rider, kumikita rin ng malaki dito sa TokTok. Mamaya ho, i-explain ko sa inyo yan. Okay? So, excited na ba tayo? Alright. So, diretso na tayo. 16,888 special holiday gift. Mula ngayon, hanggang 21 lang ho yan. Tama? Ngayon, ano ang gagawin natin? Okay? Kapag decided ka na, kausapin mo na po yung taong nag-invite sa'yo para makinig sa akin, para makita nyo itong TokTok. Sabihin mo, sige, gusto ko simulan yan. Kukuha ako, mag-a-avail ako ng TokTok online franchise delivery service package. Okay? Magbabayad ako, bibili ako niyan. Ito na yung aking franchise fee na 16,888 pesos. Ano bang kasama niyan? Okay. Unang-una, ang kasama niyan, kagaya na pinakita ko sa inyo, okay, balik tayo dito ha, okay. Sila rin po, yung may-ari kasi, sila rin po, yung may-ari na tinatawag na Show My King, yung sikat na sikat, yung trending na trending, no? Yung Show My King online franchise na negosyo, na kung saan
yung mga kilalang food cart, fast food, yung mga kilalang food cart franchise brand, kagaya ng Show My King, Boy Bondat, Mang Box Manok, yung Copper Mask, yung sikat na Copper Mask na sinusot ng mga artista, di ba? Yan to, Copper Mask, di ba? Yan, di ba? Yung sikat na Copper Mask, di ba? Grabe, sila rin may-ari niyan. Potato King, Siopaw the King, Noodle House, Burger Factory, lahat yan kasama rin. Sinama rin yan ng may-ari. Regalo na rin po sa inyan. Bilang franchise, no? Online franchise. Ibig sabihin, magkakaroon ka na ng Tok-Tok, online franchise operator na negosyo na pwede kang mag-manage ng mga riders mo. At the same time, pambihira, meron ka rin 7-in-1 na Show My King online franchise business na pwede mo rin i-alok. Online lang lahat. Mag-o-order sa iyo mga kaibigan mo, pare. Patikim nga niyang yung masarap na Taiwan asado siopaw ng Show My King, di ba? Yun, grabe. Online lang ho lahat yan. Grabe ho. Di ba? Sinama ho yan. May Tok-Tok ka na, meron ka pang 7-in-1 na Show My King online franchise na negosyo. Pero hanggang December 21 lang kasi after December 21, ako, wala, magkahiwalay na ho yan. Pag tok lang at saka babalik na ho yan sa 58,000 or 288,000. Tama? So tingnan natin ano yung inclusion. So ito masarap. Bukod sa may tok ka na at may 7-in-1 na Show My King online franchise business na kasama na pwede mong inegosyo online, meron ka pa rin tinatawag na paborito nating freebies. Dalawa ho ang option ng freebies. Ano yun? Ang unang option, magkakaroon ka ng 2,000 pesos worth of health and beauty products. So, di ba na pwede mo i-try na pampa-beauty, pampa-sexy, at pampalakas ng iyong katawan. At magkakaroon ka ng 1,000 pesos worth of food products, no? Boy Bondat, at saka yung tinatawag na Mang Box Manok. Or option 2, kung gusto mo puro health and wellness product lang, 3,000 pesos worth na tinatawag na health and beauty products. O, diba? So, yan po yung mga inclusion, okay? Okay, sige, mamaya na natin pag-usapan yan. Pag-usapan nyo na lang yan ng taong nag-invite sa inyo, okay? Pero balik muna tayo sa Tok-Tok. Okay, Jeff. So, bumili na ako, nag-avail na ako ng 16,888 pesos. Paano ba ako kikita dito sa Tok-Tok? Dito sa Tok-Tok, kapag nag-avail ka ng package, no, ng franchise delivery service package ng Tok-Tok, pwede kang kumita sa 3 pamamaraan. Ano yun? Unang-una, pwede kang maging tinatawag na Tok-Tok online franchisee at kumita ng 3% ng halos wala ka nang ginagawa. Every time na magbubuk lang yung mga kaibigan mo, kamag-anak at kakilala mo ng kanilang delivery sa Tok-Tok app. Pangalawa, bukod sa 3%, magiging Tok-Tok online franchise operator ka din. At kikita ka ng additional 7%. Okay? Saan? Sa lahat ng delivery fee ng mga riders mo. O, diba? And pangatlo, kung mas marami ka pang oras at may sarili kang motor, pwede ka na rin maging sarili mong Tok-Tok rider. Ibig sabihin, ikaw na rin yung rider. At kikita ka ng outright na 80% mula sa mga delivery fee ng mga customers mo. O, diba? Dito lang sa Tok-Tok, pwede kang maging 3-in-1. Alright? So, ganun kaganda ho ang kitaan dito sa Tok-Tok bilang isang online franchise operator. So, diretso na tayo. Pag-aralan na natin yung Tok-Tok. Paano ba to? Ngayon, ganito gagawin natin. Pagkatapos nyo mag-avail ng Tok-Tok Delivery Service Package, ang unang-unang gagawin natin is i-register ang inyong account sa ating system. Tama? Pagbayad mo ng 16,888 pesos, bukod sa freebies, bukod sa mga inclusions na makukuha mo, magkakaroon ka ng tinatawag na napaka-importante ho nito, activation card. Doon sa activation card, nakasulat ho ang mga 3 importanteng detalye. Ang inyong PIN number, ang inyong activation number, at ang pinaka-importante sa lahat, ang inyong ID number, itong nakabilog. Pag sinabi mong ID number, ito rin yung tinatawag na franchise ID number. Importante ho ito. Kasi bakit? Itong na ID number na to, ito yung ID number mo, ito yung account number mo sa negosyong Tok-Tok.
Okay? At ito rin yung ID number mo sa negosyo mo sa Show My King online franchisee. Tsaka na muna yung Show My King, pag-usapan muna natin yung TokTok, okay? So yan po, yan ang una natin gagawin. I-register po yung account nyo kasama itong ID number, activation, tsaka PIN. And once na na-register siya sa aming system, automatically, ang tawag na sa inyo, isa na kayong TokTok online franchisee. O, di ba? Agad-agad. Once ma-register na, TokTok online franchisee na ang tawag sa inyo. At ang pagiging TokTok online franchisee, pwede ka nang kumita ng 3% lifetime habang buhay nang halos wala ka nang ginagawa. Ang kailangan lang gawin, gagamitin lang ng kaibigan, kamag-anak at kakilala mo ang iyong sariling personal delivery link at referral code. Ikaw ang magbibigay sa kanila niyan. Okay? So, paano yun? Okay, explain natin na ano ba yung tinatawag na personal delivery link? Kung ang personal delivery link, yan po yung link na binibigay mo sa mga kaibigan, kamag-anak at kakilala mo. Pinopost nyo po yan sa Facebook, sinesend nyo po yan sa Messenger or sa text or sa Viber. No? Yan yung pinapadala at yan yung kiniklik nila kapag sila po ay magbubook ng order. Ngayon, sa Show My King, online franchisee, no? Yung online franchise na negosyo natin, ang tawag naman doon shop link. Tama? Ganon din ho yun. Pinapadala mo yan at i-click nila yon, doon sila o-order. Every time na meron ho nag-click ng iyong link at nagbubook ng kanilang package na ipapadeliver, kahit natutulog ka, kahit wala ka ng ginagawa, kahit nasaan ka, nasa bahay ka, kumikita ka ng 3%, 3%, 3% forever. O, di ba? Habang buhay na yan, di ba? Okay. Ngayon, paano ba yan? Ano ba itsura niyan? Okay. It does not matter kung hindi mo alam kung ano itong personal delivery link o shop link. Hindi na importante yan. Ang importante, ginagawa po yung link. Okay? Paano gumawa ng link? Okay. Di ba sa Facebook, di ba magta-type ka ng what's on your mind? Tama, di ba? Okay, ito po. Diyan mo ita-type yung link. O, di ba? At ipopost mo yan. No? Para makita ng mga friends mo sa Facebook or isa-send mo sa Messenger. Paano gumawa ng personal delivery link? Napakasimple lang. Meron ho tayong napakasimpleng format. Ito na sa baba. Itong format, tingnan nyo. Ganito lang ho. Ito lang ho yung ilalagay nyo sa message, no? Or ipopost nyo, ganito lang ho. www.toktok.ph/delivery/ID number. Okay? Ulitin ko ha. www.toktok.ph/delivery/ID number. Okay? So, ano ho yung ID number na ilalagay? Simple lang. Balik po tayo sa activation card. Naalala nyo yung binilugan natin sa likod ng activation card? Yung sarili nyong ID number? Kung ano yung ID number nyo, yun ho ang ilalagay nyo dyan. Tama? So, etong link na to, ito yung ipopost nyo dito sa inyong Facebook account. Ito po yung isesend nyo sa Messenger, sa Viber, sa WeChat, di ba? Sa WhatsApp, di ba? Ganun po. At yan ho yung ikiklik ng mga kaibigan nyo. So, every time na yung kaibigan, kamag-anak, may nagtanong sa akin, Sir Jeff, ano po ba ang example ng itatype sa na caption, di ba? Nakasama itong personal delivery link. Okay. Ang tinatype kong caption ganito, "Hi guys, meron akong bagong delivery service na negosyo na siguradong magugustuhan nyo. Napakaganda po ng serbisyo, no? Magagalang po ang mga riders natin at saka murang-mura pa. I-click, ito po yung TokTok. I-click nyo lang po itong link na to para makapagsimula na kayo magpa-deliver." Ayun. So ilalagay ko yung link ko, di ba? I-click nila yan. At kapag kinlik nila yung link, ito ho yung lalabas. Ayan. Automatic yung mga kaibigan, kamag-anak at kakilala nyo, every time na kiniklik nila yung link, dadalhin sila kaagad sa tinatawag na TokTok Delivery Booking Site. Ito po yung example sa cellphone ng booking site. Tama? Dito, pwedeng mamili yung mga kaibigan, kamag-anak at kakilala nyo na magpapadeliver.
ng dalawang option ng delivery ng TokTok. Pwede siyang ASAP o kaya scheduled, no? Pag sinabi mong ASAP, pipick upin po ni rider yung package at i-deliver niya ho yan within the day. Okay? Pag sinabi namang schedule, meron pong option yung magpapadeliver ng package kung anong oras at kung kailan dadaanan ng rider yung package at kung anong oras at kailan i-deliver ng rider yung package, okay? Within 7 days po yan, okay? So yun yung maganda. So may option pala. Busy ako ngayon, no? Hindi ko padadaanan ko na lang bukas yung package dito sa bahay, tapos i-deliver niya sa kaibigan ko ng next week na ayun, pwede pala yung ganun. Ngayon, meron din tayo tinatawag na express delivery. Ang tawag natin doon, magbabayad ka lang ng 40 pesos. Express fee, no? Dagdag lang ho, o di ba? Para po i-priority ang pag-deliver ng inyong package, o di ba? Ayan ho, para agad-agad makarating, o di ba? Magugulat ho kayo. Ngayon ganito mangyari. So mamimili yung kaibigan nyo. Gusto ko ng ASAP, o di ba? ASAP, within the day, papadala. Fill upan lang niyo yun. Ano yung pangalan ng sender? Ano yung address ng sender? Ano yung contact number ng sender? Ano yung landmark ng sender? Tama? Ano yung package na ipapadala? Okay. Kanino ipapadala? Ano yung address ng ipapadala? Ano yung cellphone number ng ipapadala? Etc. 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 Okay? Ngayon, tapos sa baba, no? Meron silang kiklik na book now. O, di ba? Pag kilik yung book now, o, di ba? Lalabas na yung delivery fee kung magkano. At kapag okay na, proceed. Ayan. At kapag nag-proceed na, no, at na-deliver yung package, 3% ang kita mo doon. Wow! Saan naman papasok ang 3%? Papasok po yan sa inyong digital wallet. O, di ba? Ituturo sa JC Digital Wallet. Ituturo po yan sa inyo ng mga sa ating mga training, no? Sa ating operator technical training. Ganun lang ho kadali. Walang kahirap-hirap. Alam mo, i-send mo lang yung mga link na yan. Ako, kahit natutulog kami, magpabook lang. Pang! Di ba? Sa pool. Okay. Next, ano naman yung tinatawag na referral code? O, di ba? Sabi nga, isi-send mo yung referral code mo sa mga kaibigan, kamag-anak at kakilala mo, and every time na sila ay magbubook sa TokTok, gamit ang app, automatic kumikita ka rin ng 3% nang halos wala ka nang ginagawa. So, saan magagamit yung referral code? Ngayon ganito, i-message mo yung mga kaibigan, kamag-anak at kakilala mo. Sabihin mo sa kanila, guys, ito yung negosyo ko ngayon. Delivery service operator na ako. Delivery service franchise operator na ako ng TokTok. Ito yung negosyo ko, may sarili na akong delivery service. Mag-download kayo ng TokTok app. Ayan. Tapos mag-register kayo. One time lang pong pagre-register. At tatanungin kayo ng referral code. Ito yung number na ilalagay nyo dyan. Yung referral code po, yan po yung iyong ID number. Okay? Yung nakabilog, no? Ang gagawin nila, magda-download sila ng app. Kapag nag-download sila ng app, magre-register lang sila ng one time. Tatanungin lang yung cellphone number nila, kanilang first name, apelido, email, tsaka kung ano yung referral code mo. Ngayon, importante, dapat tama ho yung ilalagay nila dyan. Tama ho yung cellphone number na ginagamit nila. Tama ho yung email address na ginagamit nila. Tama, di ba? Para hindi ho sila magkamali mag-register. Isang beses lang ho sila magre-register, pero habang buhay nilang ginagamit yung app, habang buhay kang kumikita ng 3%, 3%, 3% sa pamamagitan ng yung referral code. O di ba? Ganun lang kasimple. Sa pagkumita ng 3% bilang isang TokTok online franchisee. O di ba? Ngayon, ganito po kalaki ang pwede niyong kitain. Sabihin na natin na ang dami niyo ng kaibigan, kamag-anak na nag-download ng app, ang dami niyo ng pinasahan ng referral code, tsaka ng personal delivery link. Tapos, dumating yung araw, hindi mo alam, 200 pala yung nagbubook, no? Gamit ang yung personal delivery link tsaka referral code, no? 200 sila lahat. Ngayon, kada isang delivery fee, average, sabi natin 150 pesos ang average. I-multiply mo yan ng 30 days, i-multiply mo ng 3%, yung 3% po ang kita nyo. So magkano kita mo? Nasa bahay ka lang, halos wala ka nang ginagawa, kumikita ka ng 27,000. Okay na ba sa inyo yun? Dagdag ho pambili ng bigas, dagdag ho sa gastusin sa bahay, dagdag ho sa pangmatrikula,
Dagdag ho, lalong-lalo sa panahon ng pandemya. Tsaka itong masarap, ang dami yung nagpapadeliver. Di ba? Ayan ho. Ngayon, etong pangalawang tanong. Paano naman ngayon maging franchise operator? Okay. Bago ka maging franchise operator ng TokTok, no? Bago ka maging online franchise operator ng TokTok, dapat maging TokTok online franchisee ka muna. Bago ka maging online franchisee ng TokTok, kailangan muna tayong bumili ng TokTok Delivery Service Package na halagang 16,888 pesos. Nasusundan? Okay. Pagkatapos yung bumili ng package, i-register ang inyong account. Kagaya ng sinabi kanina. Tama? Okay. Pagka-register ng inyong account, TokTok Online Franchisee na kayo. Ngayon, pag TokTok Online Franchisee ka na, kumikita ka ng 3%. Referral code, personal delivery link. Nasusundan? Okay. Ngayon, pwede ka na maging operator. Paano? Simple lang. No? Pwede kang maging TokTok Online Franchise Operator at kumita ng 60,000 hanggang 60,000 sa loob ng isang buwan nang nasa bahay ka lang. Kagaya ng online franchisee, simple lang po. Step 1, you post. Step 2, we deliver. Step 3, you earn. Okay. So, paano maging isang TokTok Online Franchise Operator? May babayaran pa ba ako para maging operator? Wala na ho. 16,000 lang, yun na ho yun. Meron lang ho kayo gagawin na steps. Apakadali. 6 na steps lang. Number 1, ready na kayo? Let's do this. Step 1, i-type po, pumunta kayo sa internet at i-type nyo lang po ang website ng TokTok, www.toktok.ph. Yan. Pumunta tayo dyan sa website na yan. Pag nandun na kayo sa website, gawin niyo step 2. Hanapin niyo sa taas yung tinatawag na Become a TokTok Operator. Okay? I-click niyo yan. Pagka-click niyo yan, pupunta na tayo sa step 3. Lalabas po yung tinatawag na TokTok Operator Registration Form. Ayan o, lalabas po yan. Di ba? Fill upan niyo po yan. Kailangan tama po yung details. Name, o di ba, apelido, middle name, address niyo. Okay? Tapos, ito po yung importante ha. Kung ano po yung cellphone number na ginagamit nyo, dapat yun lang yung ilalagay nyo. Kung ano yung email address na ginagamit nyo, dapat yun lang ang ilalagay nyo. Tama? Alright? Ngayon, may mga opportunity na kapag nag-register ka bilang operator, lumalabas ang error message dun sa email na email address has already been taken. So, ibig sabihin lang nun, nakapag-download ka na dati ng TokTok app gamit ang iyong email at cellphone number noon. Okay? So, kung nangyari yon, kung meron ka pang isang email address na ginagamit, okay, basta ginagamit mo, yun ang ilagay mo. Alright? Importante ho na ilagay yung email address at yung cellphone number na ginagamit mo. Bakit? Doon ho papasok yung tinatawag na operator portal link. Yung mga tools na gagamitin mo bilang operator. Okay? Mamaya na tayo pupunta dyan. Pagkatapos mong i-fill up yon, tatanungin ka rin dun sa form, ano yung franchise ID number mo. Ayan. Yan ang sinasabi ko. Hindi ka pwedeng maging operator kung hindi ka online franchisee. Kasi tatanungin ng inyong ID number. Itatype mo din dyan. At mag-send ka ng isang valid ID na merong picture mo. Okay? Step 4. Ano nang gagawin pagkatapos mo mag-sign up? Punta tayo step 4. Ano yun? Step 4, umattend kayo ng orientation. Ang una yung orientation na i-attend pagkatapos mo mag-sign up is yung orientation na ginagawa natin, is yung technical training ng operator na ginagawa natin pagkatapos ng orientation na ito. Okay? Yung kasunod kaagad nito sa Zoom. Okay? Private kasi yon. Lahat lang ng umaattend doon, yung mga nag-sign up bilang TokTok operator. Kailangan yung umattend noon. Okay? Kailangan yung umattend. Bakit? Kasi pagkatapos yung umattend, doon ho namin ibibigay yung mga link sa mga schedule na nakikita nyo. Ang tawag dito sa 10 o'clock to 12 noon, 1 p.m. to 3 p.m. at saka 4 to 6 p.m., mamimili lang kayo tuwing Mondays through Saturday, ano po yung session na libre kayo dyan.
Ang tawag dyan, TokTok Operator Franchise, okay, sorry, TokTok Online Franchise Operator Technical Training for Validation and Approval. Okay? So, pag kayo ay naka-attend na rin dito, ito na yung final nyo, automatic ma-approve na kayo. Okay? At kapag tapos yung umattend dyan, ayan na, approve na ho. Papadalan kayo sa email nyo within the next 24 hours na nakasulat na congratulations, you are already approved as a TokTok online franchise operator at ito na po yung inyong credential. Tama? Ano yung credential? Importante yon. Ipapadala sa email nyo yung inyong TokTok operator portal link. Explain ko yun mamaya. Pangalawa, nandun na rin yung username and password nyo para magamit yung link. Okay? At saka step 6, ano yun? Mag-operate na tayo kaagad at mag-recruit na tayo ng mga riders natin para kumita na tayo at matulungan natin yung mga riders kumita din at para marami tayong maserbisyo ng mga kababayan na nagpapadeliver. Diba? Ganun lang kadali. 6 easy steps. Ito po yung sinasabi ko na ipapadala sa email nyo. Makakatanggap kayo ng congratulatory email message galing sa TokTok. Congratulations, ka-TokTok. You are now recognized as a approved TokTok online operator, no? Franchise operator. Ito na yung credentials mo. Papadalan ka na ng TokTok operator portal link. Ito ho. Hindi nyo ito ibibigay sa kaibigan at kamag-anak ha. Wala ko silang pakialam dyan. O diba? Ito ay para sa mga operator, para ho sa inyo yan. I-click nyo yung link na yan para ho masimulan nyo yung negosyo nyo. Papakita ko sa inyo yung example. Yung link na yan, pag kinlik nyo, meron din yung username at password para makapasok kayo. Okay? Alright. Ngayon, ulitin ko, ito lang po, be an online franchise operator in just 24 hours. Ganun lang kadali. Bili ka ng franchise package, okay? Para maging online franchisee ka, worth 16,888. Pumunta ka sa website ng TokTok, no, i-click mo yung Become a TokTok Operator, fill the application form, umattend ng mga trainings namin, lalo-lalo na ito. Yung kasunod na itong orientation na to, yung kasunod kasi ng orientation na to, ang tawag doon, TokTok Technical Training para sa mga sign up, o di ba? Preview ang tawag doon. Okay? Kasi doon niyo po makukuha yung mga link para sa 10 o'clock, 1 o'clock, o kaya 4 o'clock, di ba? Kung ano man yung gusto nyong oras na umattend, di ba? Ayan. Tapos, step 5, di ba? Papadalan ka ng email, pagkatapos, pag-approve ka na, okay, kasama yung operator portal, username, password, step 6, operate na kagad. Ganun lang ako kadali. Okay? Ngayon, ito na ang gagawin natin. Approve ka na ngayon. Tama? Natanggap mo na ngayon yung iyong operator portal link. Okay? May username and password. Ano na yung unang dalawang bagay na gagawin mo? Number 1, kailangan mo na mag-recruit ng mga rider. Kasi hindi ka kikita as an operator kung hindi ka nagre-recruit ng inyong mga riders. Okay? Maliwanag yon. Ang isang TokTok operator, meron lang siyang maximum ng hanggang 100 riders na pwede niyang ma-recruit. Tama? Ngayon, alam niyo ba na for the next 30 days, dito lang muna tayo sa NCR or sa Greater Manila area mag-ooperate. Ibig sabihin, dito lang po iikot mo na yung motor. Pag sinabi mong NCR or Greater Manila area, yan yung Quezon City, Malabon, Botas, Parañaque, Marikina, Taguig, San Juan, o di ba? Mamaya ko i-discuss yan. Paano kung may, ano mangyayari after 30 days? Well, unti-unti na tayong pupunta na ng mag-expand. Pampanga, Tarlac, Bulacan, Laguna, Quezon, Cebu, Mindanao, Bohol, Iloilo. Nationwide, guys! Yun ang masarap dyan, di ba? Ibig sabihin, operator ka dito ngayon sa Pilipinas, pero pwede ka, operator ka ngayon sa Manila, taga Manila ka, nakatira ka sa Manila, pero pwede ka mag-recruit ng mga riders na taga Davao, pwede ka mag-recruit ng mga riders na taga Cebu, pwede ka mag-recruit ng mga riders na taga Baguio, o di ba? Yung mga OFW na nanonood sa amin ngayon, yan ang maganda. Kahit nandyan ka sa Hong Kong, kahit nandyan ka sa Dubai, kahit nandyan ka sa Canada, kahit nandyan ka sa London, di ba?
pwede kayong maging online franchise operator ng TokTok at magre-recruit kayo ng mga riders dito sa Cavite, dito sa Olongapo, dito sa Pasig, o di ba? Pwede kasi hindi nyo kailangan ng opisina. Hindi kailangan mag-report ng mga riders sa inyo. Online lahat, tawagan lang ang transaction. Ganun lang ho kadali. Tama, di ba? Ngayon, itong tanong, Sir Jeff, nationwide ito, kulang ang 100 riders. Paano kung gusto ko magkaroon ng maraming riders sa Bulacan? Gusto ko magkaroon ng maraming riders sa Mindanao? Gusto ko magkaroon ng maraming riders sa Cebu? Kulang ang 100 riders. Paano ko dadagdagan yung mga riders ko? Simple lang. E di bumili ka ulit ng isang TokTok account. Pag bumili ka ng isa pang TokTok operator package, no, or yung account, bayad ka ulit ng another 16,888. So madadagdagan yung riders mo, another 100 riders. Ganun lang ho kasimple. Tama? Yun ho yung mga ibang ginagawa na mga gusto maging operator simula po nung last week pa. Totoo. Meron nga akong kakilala, kumuha siya ng 5 account. Meron nga 7 kasi bakit? Next year kasi mag-o-open na tayo isa-isa nationwide na. O di ba? So nagpe-prepare na sila. Ganun lang ho kadali. Kami ho magpo-provide ng mga marketing materials, mga poster, na mga video na pwede nyo pong i-post sa Facebook para po kayo makapag-recruit ng mga riders. Tama? Or, ang simpleng ginagawa ko, tumatawag na lang ako. Tinatawagan ko yung mga kaibigan ko, kamag-anak ko, o bigyan kayo ng tip ha. Kung may kakilala kayong tricycle driver, ayan ang malupit. O di ba? Tawagan mo lang, kahit isa lang. Sabi mo, pre, meron akong iaalok sa'yo na opportunity. Ano yun? Di ba may motor ka? Oo. Di ba ang lisensya mo, professional driver's license? Yes. Di ba sa'yo nakapangalan ng motor? Oo. Di ba may NBA clearance ka? Oo. Bakit? Gusto mo bang kumita ng hanggang 1,500 pesos sa isang araw? Paano yan? Kukunin kita bilang rider ko ha? Pre ha? Mag-apply ka sa akin bilang rider ko. Kasi meron operator ako ng delivery service ng TokTok. Pwede kang kumita dito. Magkano? Sa bawat delivery fee na ihahatid mo, 80% doon, bulsa mo na kaagad. Pang! Ganun lang kadali, ganun lang kabilis. Alam mo, grabe. Pipila ang mga riders mo. Walang kahirap-hirap. Tapos ang malupit, kami pang mga dito sa TokTok, kami muna ang magti-training sa mga riders nyo. Tama? So habang tinitraining namin kayo paano maging operator, susunod na iti-training namin kung paano nyo iti-train yung mga riders nyo. Yun ang masarap dun. At kapag humarurot na yan, umarangkada na yung mga riders nyo, doon na papasok yung kita nyo bilang operator. Di ba? Ayan na. Mamaya marami ako share sa inyo. Okay? So ngayon, unang-una, kailangan mo mag-recruit ng rider. Pangalawa, ano yung gagawin natin? Sa portal mo bilang operator, meron tinatawag na TokTok Operator Wallet. Tama? Kailangan natin kargahan ng load yung wallet mo. So, paano? May minimum na 5,000 pesos na load wallet dapat ang ikarga mo. Or load na natin yung wallet mo ng 5,000 pesos. Tama? So, paano yan? Okay? Ngayon, tanong ko, para saan naman tong load wallet ng operator at kailangan ko pang loadan ng 5,000? Simple lang ho. Sa negosyo ng delivery service ngayon, no? Doon ho umiikot yung transaction. Loadan mo yung wallet mo, operator wallet, kasi yan din ang kakailanganin ng mga riders mo para makatanggap sila ng biyahe. Okay? So kapag nag-load ka ng wallet mo at magsisimula na yung mga riders mo bumiyahe, kailangan din nila magkaroon ng load sa kanilang rider's wallet na tinatawag. So tatawag yung rider mo, Sir, babiyahe na ho ako. Loadan nyo na po yung wallet ko. Magkano naman ang ilo-load sa wallet ng rider? Di ba? Ang pinakamura ho, 500 pesos. Yan, di ba? Kapag niloadan mo yung wallet mo, ay ng rider mo, doon na siya makakatanggap ng mga biyahe. Okay? At babayaran niya sa iyo ng cash. At doon ka na kumikita ng 7%. Okay? So mamaya explain natin isa-isa yan. So dito pa lang para malaman nyo, dalawang kailangan mong gawin kaagad bilang operator once na-approve ka, mag-recruit ng rider at mag-load ng inyong operator wallet
minimum na 5,000 pesos. Okay? So ngayon, ito yung example. No? Ito lang po yung isa sa mga example ng aming rider recruit materials na ipopost mo sa Facebook. Wanted! Delivery service rider, BA, Tok Poging rider, ganyan-ganyan. Kumita ng hanggang 1,500 a day. Di ba? By just being a rider. Ganon, di ba? Lupit. Alright. So ngayon, paano po ba mag-top up or mag-load? Ito na, konting technical training bilang operator para makapano na uy, maganda pala to, no, may sistema. Okay. Ganito po. Once na operator ka, sabi ko nga, kailangan mo nang mag-load ng kahit 5,000 pesos sa inyong wallet. Okay? Ito na po yun. Saan kumikita ang operator? Sa 7%. Saan yung 7%? Every time na yung kanyang mga rider ay nakakapag-deliver, no, sa kanilang delivery fee. Kada isang delivery fee, 7% doon yung kita ng operator. Okay? So ngayon, ganito. I-click nyo ho yung TokTok Operator Portal link na pinadala ho sa inyong email. Tatanungin ka ng username and password. Ito po itsura niyan. Tama? So itatype mo dyan yung username at yung password na pinadala rin sa email mo. Okay? Ngayon, pag kinlik mo yung sign in, automatic, ito yung bubulaga sa'yo. Ang tawag dito, ito na yung portal mo. Ito na yung mga kailangan mo bilang operator. Nasa bahay ka lang. I-click mo yung transaction, no? Ang tawag dito sa kaliwa, main menu. Anim mo yan. May dashboard, account, transactions, support, settings, at saka report. I-click mo yung transaction. Pag kinlik mo yung transaction, lalabas itong pito na to. Ang tawag sa pito na to, sub-menus. I-click mo yung top upload. O, di ba? At kapag kinlik mo yung top upload, dun ka ngayon maglo-load kung magkano yung gusto mo. Minimum mo 5,000. Nandyan mo yung load wallet. Okay? So, i-discuss natin yan further kung ano po yung nilalaman yan kung paano sa ating operator technical training. Nakadesign mo yung operator technical training sa mga nag-sign up. O, di ba? Pag nag-sign up ka na sa website natin, umattend ka na. Mamaya ka agad pagkatapos nito. Okay? So, ngayon, tanong ulit, bakit ba kailangan mag-load? No? Para saan ba itong operator wallet na to na niloloadan natin? Loading your TokTok franchise operator wallet will enable you, no, to send load credits to your rider. Okay? Para makapag-send ka ng load sa inyong mga rider wallet. These load credits will enable your riders to accept and perform their delivery tasks. Para makatanggap na sila ng kanilang deliveries. At para kumita ka na rin at yung rider mo. Okay? So ngayon, paano ba kumikita ang isang TokTok online franchise operator? Okay? Ito na po. Listen. Diba sabi ko nga, every time na nagdi-deliver ang inyong mga rider, okay, merong delivery fee na tinatawag sa bawat customer. Tama? Ang kita nyo doon is 7% sa bawat customer. Alright? Traditionally, kapag nag-deliver yung isang rider, kukunin niya yung 7% at i-deposit sa'yo sa operator. Yun yung traditional. Yun yung dati. Ulitin ko ha. Dati, kapag ako ay nag-deliver, yung package, dadalhin ko sa customer. Babayaran ako ng delivery fee. Tama? Yung delivery fee na 7%, okay? Kukunin yun ng rider at i-remit sa operator. Yun yung dati. Tapos, kung magkano yung 80%, no, ng total delivery fee, kita na ng rider yon. Bubulsa na niya yung cash. Dati, i-remit yung 7%, i-deposit yan sa operator. Dati yon. Kaya lang, doon nagsisimula yung problema. Ang dami problema dati. Ito yung mga nung mga unang panahon ng delivery service. Ano yung mga problema ng mga operator? Hindi ho nire-remit ng mga rider. Matagal ho i-remit ng mga rider. Nakakalimutan i-remit ng mga rider. Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. Maniwala kayo sa akin. Ang hirap maningil. Minsan, yung rider nag-aawul na. Tama? So, ano yung protection
ng mga operator. Kaya ho, ngayon, sa lahat ng delivery service company, ang tawag home protection is yung tinatawag na load credits na ho. Load na ho. Okay? So, paano yan? Ganito. Alam nyo ba dito sa TokTok, no? Di ba maglo-load ka ng 5,000 minimum sa iyong operator wallet? Tama, di ba? Okay. Pag nag-load ka ng 5,000 minimum, kanino mo kukunin yung load, no? Magre-request ka sa TokTok, no? Pupunta ka sa portal mo, kiklik mo yung load wallet, pipili ka ng 5,000, di ba? Babayaran mo yan sa TokTok gamit ang inyong JC Digital Wallet o kaya credit card o kaya debit card o kaya pwede kayong mag-online BDO online banking transfer, BPI online banking, pwedeng online banking, ganun. Pero pag gamit mo yung credit card mo, debit card mo, o kaya yung JC wallet mo, automatic, real time. Pag nag-request ka ng load, binayaran mo ng credit card, debit card, pasok agad yung load. Magkano? 5,000 ang niload mo. Pero, ang papasok ho, hindi 5,000. Magkano? 6,750 pesos ho. Ngayon, kukuha ka ng calculator, no? Sir Jeff, teka lang. Di ba sinabi mo 7% papasok na ha? Sa operator? Eh, kinompute ko sa calculator, 5,000. Multiplied by 7%. Di ba dapat 350 pesos lang ang kita ko as an operator? Paano naging 6,750? Okay. Ngayon, ganito. Alright. Ulitin ko ha. Every time na maglo-load ka sa iyong wallet, pumapasok na rin yung kita mong 7%. Okay? So, ibig sabihin, for every 5,000 na pesos na niloload mo, nagiging 6,750 pesos na. Hindi mo na kailangan singilin si rider kasi pumasok na yung kita mo, in advance na ni TokTok. Paano nangyaring 6,750? Paano nangyaring 1,750 yung kita ko? 350 pesos lang yung lumalabas sa calculator. Ito ho yung formula na nasa harap nyo. Kung magkano yung niload mo, okay? I-divide mo muna siya ng 20%. Ulitin ko ha. I-divide mo muna ng 20%. Tatanggalin mo yung 20%. Tapos i-multiply mo ng 7%. At kung magkano yun, yun ho yung profit. Yun ho yung tubo. Yun na ho yung kita ng operator. Okay? So, itatype natin dyan. 5,000 pesos na load. Divided by 20%. Okay? So that's 25,000. Multiplied by 7%. Ayan. So lumabas 1,750. Okay? So pumasok na yung kita mo. Okay? So ang magre-reflect, hindi na 5,000, 6,750 na. Ngayon, paano naman to magiging pera? Di ba sabi mo nga, Sir Jeff, hindi na kailangan bayaran ng i-remit to ng rider sa'yo. Paano magiging pera? Tuwing magpapaload siya. Kasi hindi makakabiyahe si rider kung hindi mo loloadan ng kanyang wallet. Ganito yan. Okay? Tatawag si rider, Sir! Magsisimula na ako ng biyahe. Paload naman sa aking rider's wallet. Sige. Magkano ang loload ko sa'yo? Di ba? Sir, 500 pesos lang ho. Okay. Ngayon, pupunta ka ngayon sa iyong portal. Nandoon yon, Load Rider's Wallet. I-click mo yon, 500 pesos ang minimum. Ngayon, bago mo i-send sa kanya, etong sabihin mo, okay, sige, bago kita loadan ng 500, eto yung GCash ko. Sinend ko na sa cellphone mo yung GCash ko, bayaran mo muna ako ng 500. Yes, sir, nabayaran na kita, pinadala na kita ng 500. Naantay ko na lang yung load. Okay, natanggap ko na yung bayad mo. Okay, sisend ko na yung load na 500. Ganun. Ganun ka kumikita. Every time na nagpapaload yung rider mo, pag niloadan mo na siya, kung magkano yung operator wallet mo, nagiging pera na. Di ba? Ngayon, alam niyo ba yung 500 pesos ng load ng isang wallet? Yung 500 pesos load ng rider mo, isang araw lang na biyahe niya yan, ubus na yan. So, paano kumikita ang rider mo doon? Simple lang.
Di ba? May 500 na load na siya. Pag may 500 na load na siya sa kanyang rider's wallet, yung kanyang rider's app, magsisimula ng tatanggap ng mga delivery order. Tatanggap na yan. So every time na accept siya, doon na ngayon nababawasan yung kanyang load. Okay? Paano ang bawas dyan? 20% lagi ang bawas dyan. Ganito ho, explain sa inyo. Example, okay, di ba 500 yung load ng rider? Okay. Tumanggap siya ng delivery. Magkano ang delivery fee ng isang tinanggap niya? 100 pesos ang delivery fee. Okay. So ngayon, in-accept niya. Dineliver niya. Binayaran siya ng customer, 100 pesos. Tama? So ang mangyayari, pagbayad ng 100 pesos, yung 80% o yung 80 pesos mismo, pera, 80 pesos, ibubulsa na ni rider. Yun ang kita ng rider. So ano mangyayari sa 20 pesos? Diba? Automatic, mababawasan na ng 20 yung kanyang load. So magiging 480 pesos na lang yung load niya. Yung 20 pesos na yun, yung natitira, yun yung binabawi ng rider sa pinunload niya na galing sa'yo. Yun yung binabawi na niya sa binayad niyang load sa'yo. So ibubulsa na rin niya yun. Tama? So every time na bumabiyahe itong rider, nababawasan yung load niya. Hanggang ubus na, magpapaload siya ulit sa'yo. Sir, ubus na ho yung load ko. Paload ho ulit, sir. 500 pesos ulit. O, di ba? So, ganun lang. Yun ang magandang sistema ng TokTok. Ibig sabihin, pag load mo ng wallet mo as an operator, pumapasok na kaagad yung 7% na kita. At magiging pera yan. Magiging pera yan every time na niloloadan mo yung rider mo. Isang rider pa lang yun. 500. Paano kung 10 yung rider mo? Di ubos yung 5,000 mo kaagad. O di ba? O. Kung 10 yan, imagine mo 10 yung rider mo, di ba? O. Automatic, ubos ka agad yung 5,000, di maglo-load ka na naman ulit. So, ibig sabihin, kung 1,750, no? Sabihin na lang natin, guys, na araw-araw kang maglo-load ng 5,000 pesos. Di ba kada isang 5,000, 1,750? Kada isang 5,000, 1,750 ang tubo mo as an operator. Tama, di ba? Tapos araw-araw nauubos yan. No load ka na load sa rider mo. Ngayon, i-multiply mo yan ng 30 days. O di ba? Walang kahirap-hirap. Meron kang 52,500 pesos. 52,500 pesos. Isang buwan bilang sa operator. Guys, kung 10 lang rider mo, paano kung 100? Paano kung 20 rider mo? Naku, pwede maging times 2. Ay, naku, grabe. Nakakabaliw talaga. Ang galing. Kaya yan po yung sistema ng TokTok. In advance na ho yung kita ng operator para wala nang sakit sa ulo. Hoy! Rider! Kailan mo i-remit sa akin yung kita akong 7%? O, di ba? Sir, bukas na lang kasi gabi na eh. Hoy! Rider, parang kulang to ah. Di ba? Di, sir. Nag-away pa kayo. Para maiwasan yung away, yun ang ginawa ng TokTok. Yun ang maganda sa load credits. 'Di ba? Load lang. Load lang. O, 'di ba? Okay ba 'yon? Okay. So bibilisan ko na medyo nag-overtime tayo. Okay. So in actuality, kahit computein mo 'yan kasi iba-iba kasi yung delivery fee no? ng rider, no? Iba-iba eh. Pero in actuality, ganito rin 'yan. Okay? 20 riders mo, no? I-multiply mo ng kada isa sa kanila na nakakasampung deliveries lang, nakakasampung biyahe sa isang araw. I-multiply mo ng 150 average delivery fee, no? Sa loob ng kada isang kada isang pakete, isang package 150 pesos delivery fee. I-multiply mo 7%, i-multiply mo 30 days. Di may 60,000 kang profit. Tama, di ba? Yan yung maganda diyan, no? Yung kanina kinompute natin 10 riders, ito 20 riders. Nako. Guys, para mas kumita ka ng malaki, ang una mong gawin as an operator, damihan mo yung riders mo. Mag-recruit ka, massive recruit ng rider. Paramihan tayo ng rider. Kasi kapag mas marami kang rider, mas maraming deliveries mangyayari. At kapag mas maraming deliveries na nangyayari,
mas marami kang kikitain bilang isang operator. Ganun lang kasimple. Okay? So, konting paalala lang bilang operator. Number 1, ang isang TokTok operator account, maximum ng 100 riders lang. Kung gusto mong mas dumami ang iyong mga riders, kailangan kumuha ka pa ng isa pang TokTok operator account. Pangalawa, ang kontrata ng isang operator, renewable every year. Tama? Sa ngayon po, wala pa po tayong figure kung magkano po yung pag-renew ng contract. Pero once na, alam mo naman kasi pinag-iisipan ng mga may-ari, gusto nila is makagaan sa inyo na hindi ka tayo mahirapan. Di ba? Ang TokTok operator, yan po ang may kontrata, yearly, renewable. Pero ang pagiging online franchisee, wala akong kontrata yan. Pwede kang hindi ka na magtuloy bilang operator, pero yung kita mong 3%, tuloy-tuloy pa rin as a online franchisee habang buhay na. Tama? Pero sayang, di ba? Operator tayo. Pangatlo, ang isang TokTok operator, okay, meron din yung sariling personal delivery link at referral code at kumikita rin yan ng 3%. Pangapat, sa ngayon, hanggang 3rd week ng January 2021, dito muna tayo sa Metro Manila or sa NCR. Iikot yung mga deliveries natin. Mamaya papakita ko kung ano yung mga lugar na yan. And panglima, no, meron tayong TokTok operator monthly royalty fee. Okay? Magkano yung monthly royalty fee? 5% po base, okay, every month ng income nyo as an operator. Okay? Monthly ho yan, 5%. Ngayon, sabihin natin na sa loob ng isang buwan, okay, kumita ka ng 100,000, no? Sa loob ng isang buwan, 100,000. Okay? Etong kita mo as an operator, 100,000. Yan yung kita mo sa isang buwan. So, multiply mo ng 5%. Oh, ito lang ang babayaran mo na royalty fee. 5,000 lang. 5,000 pesos lang. Yan lang ang royalty fee mo. O, di ba? O, edi may kita ka pang 95,000, bulsa mo na. Oh, di ba? Ganun lang yan. Pero, etong masarap. For the next 6 months, hanggang June 2021, alam mo ng royalty fee na sisingilin. Bakit? Para makabuelo tayo. Para happy at merry ang pagpasok ng 2021 sa atin. Okay ba yun? Galing, no? We need ng mga may-ari para mabigyan. Gusto talaga tayong tulungan. Gusto talaga tayong kumita. Okay? Ngayon, last, paano maging TokTok rider? Simple lang po. Okay? Kapag ikaw ay operator, pwede ka na mag-recruit ng rider. Bibigyan namin kayo ng materyales para i-post nyo sa Facebook paano mag-recruit, no? Parang mga poster. Pwede rin kayo magtawag. Okay. Ngayon, kapag meron pong rider na interesado ang tumawag o kumontak sa inyo, Sir, nakita ko po yung page nyo sa Facebook. Interesado po maging rider. Paano ba yan? Ganito yan. Lahat ng operator, meron silang tinatawag na Riders Application Link na makikita ho sa inyong operator portal. Tama? Pakita ko sa inyo. Ito ho yung inyong portal. Tama? I-click mo yung dashboard. Dito makikita yung tinatawag na Riders Application Link. Yan ho yun. Kukopyahin mo lang yan. Ika-copy mo lang ho yan. Copy-paste lang ho. Tapos yan yung isa-send mo sa rider mo, sa mga aplikante mo. Meron ka bang professional driver's license? Meron ho, sir. Meron kayong vehicle clearance? Meron ho, sir. Yung motor mo, meron ka? Meron ho, sir. Nakapangalan sa'yo? Yes, sir. O, papadalang kita ng link. I-click mo lang yung link. Guys, hindi kailangan pumunta ng aplikante sa bahay mo or sa TokTok. Wala. Nandun lang siya sa bahay niya. Padalan mo siya ng link. I-click niya yung link at kapag kinlik niya yung link, ito yung bubulaga sa kanya, sa cellphone niya. Kailangan niyang fill upan yan. Riders registration form, pangalan, apelido, address, etc., professional license number. Kailangan yung ginagamit niyang cellphone at email address, yun po ilalagay niya. Kailangan niya mag-submit ng picture, no? I-attach lang dito, picture ng kanyang professional driver's license, picture ng kanyang ORCR ng motor, picture ng kanyang NBA clearance, o di ba? Yan po yung mga ilalagay diyan. Yung drug test kahit wala na, okay lang yan. Tapos, isasubmit lang ho niya. Ngayon, pag sinubmit niya ho yan,
no? Kayo ho, bilang operator, makikita niyo yung pangalan niya. Lalabas ho yan sa inyong portal, no? Lalabas ho at kayo ho mag-approve. Madali lang ho mag-approve, no? Ang gagawin niyo lang, i-click niyo lang po yung TokTok Riders sa inyong portal. Ayan po. Pupunta ka sa account, lalabas yung TokTok Riders, lalabas ho to. Pag nakita mo, uy, ito yung nag-apply sa akin O i-check mo ngayon, ito nga, ito nga yung lisensya niya. Okay? Di ba? Ayan po. I-click mo lang itong view. No? Kasi pag i-click mo yung view, meron kong tatlong status. Active pass, block, at saka pending. Nakasulat ho dyan pending. Ibig sabihin ng pending, hindi pa siya na-activate. Ibig sabihin ng block, yan ay pansamantalang pinigilan mo muna yung kanyang biyahe dahil siya ay nakagawa ng mali sa polisiya ng TokTok. Ibig sabihin ng active pass, activated na. I-click mo lang yung active pass para ma-activate siya. Ngayon, pag siya ay approve, makakatanggap siya nito. TokTok Rider, congratulations, approve ka na, etc. etc. Paki-click na ito para ma-download mo ng iyong Rider app. Yan. Pag click niya yung Rider app ngayon, tatawag na siya sa iyo, Sir, handa na ako. Okay, commercial. Kami muna magte-training sa mga rider. Yan ang masarap. Habang tinitraining namin kay mga operator kung paano i-training din yung mga riders nyo. Kasi darating araw, lahat yan, kayo na mag-a-approve, kayo, napakadali lang na may training ng mga riders natin. Okay? So ngayon, tatawag sa iyan, Sir, ready na akong bumiyahe. Paload na! 500, sir! O, di ba? Okay! Di ba? Okay. Send kita ng load, bayaran mo muna sa GCash ko. Okay, good. So ngayon, ang kita ng rider, tatandaan nyo, 80% kung magkano ang delivery fee, ibubulsa na ni rider ang 80% doon. Di ba? Ayan. Tsaka yung remaining na 20%, yun yung pinambabawi niya sa load na binayad niya sa inyo. Okay, maliwanag ha? Okay. Ngayon, limited muna tayo sa NCR or sa Metro Manila areas gaya ng Caloocan, Valenzuela, Navotas, Malabon, Manila, Mandaluyong, Pasay, Parañaque, Las Piñas, Quezon City, Marikina, San Juan, Pasig, Pateros, Makati, Taguig, Muntinlupa. Ayan. Pero after on the 4th week of January next year, alright, mag-expand na tayo. Cavite, Laguna, Pampanga, Bulacan. Ay, nako, Pangasinan, yan, di ba? Quezon, yan, Davao, Mindanao, Cebu. Nako. Buong Pilipinas, operator ka. Kahit nasa bahay ka lang. Okay? Pwedeng kumita ang rider mo ng 1.5 per day, depende sa biyahe niya, at masigit pa dyan. Okay? Ngayon, ito maganda. Bago tayo magtapos, bilang isang TokTok online franchisee, kumikita ka ng 3% sa paggamit lang ng personal delivery link at ng referral code ng inyong mga kaibigan, kamag-anak at kakilala tuwing sila ay magpapabook ng delivery nila sa TokTok. Bilang TokTok franchise operator, kumikita ka rin ng additional 7%. Okay? Sa bawat delivery fee ng mga riders mo. At kung ikaw din ay rider, marami kang oras, pwede ka rin maging rider at may sarili kang motor, well, 80% ang kita, punta sa iyo. Diba? Pero kung ikaw po ay nag-apply lang bilang TokTok rider at gusto mo maging operator or online franchisee, hindi pwede. Kung ang isang TokTok rider ay gusto maging operator online franchisee, kailangan niyang bumili ng TokTok Delivery Service Package para ma-enjoy niya lahat ng privilege ng TokTok. Ang pag-a-apply po ng isang rider, wala hong bayad yan. Okay? Okay? Wala ho tayong sinisingil sa mga application ng mga tao na gusto maging rider sa TokTok. Kailangan lang nila na meron silang mga requirements. NBI clearance, professional driver's license, at saka ang tinatawag na ORCR sarili motor. Okay, sagutin ko na yung mga tanong nyo dito regarding sa requirements. Sir, paano kung walang NBI clearance? Pwede pong mag-apply sa NBI. Okay? Sir, paano kung non-pro lang yung lisensya? Kailangan talaga professional dahil ito po ay batas, mahirap po mahuli. Kung non-pro ang lisensya, pumunta sa LTO, ipa-upgrade lang sa professional. Ganun lang po. Sir, paano kung yung motor hindi nakapangalan sa inyo? Bakit? Nabili ko second hand, yung motor may deed of sale lang. Pwede ho yung deed of sale. Kung ito po ay nakapangalan sa asawa o sa kapatid, authorization letter. Yun lang po. Pero mas maganda para iwas na yung gulo sa checkpoint, nakapangalan sa inyo. Okay? So ngayon, sa lahat po ng nag-avail ng package, mag-register na ho tayo.
bilang isang TokTok franchise operator at maya-maya lang ho, pagkatapos ng 10 minutes na question and answer natin, pasok ula tayo sa Zoom, o di ba? Yung Zoom meeting ID, ibibigay po namin yan sa mga taong nag-imbita ho sa inyo dito, no? Sa mga taong nanonood sa amin ngayon na nag-sign up na, kung hindi nyo pa alam yung Zoom ID, kulitin yung mga taong mga online franchise mentor nyo. Pengi ho ng Zoom ID para makapasok kami sa TokTok Operator Technical Training Preview kasi importante ho yung preview ngayon. Para yun po yung magiging lisensya nyo para makapasok kayo sa validation and approval na operator training schedules araw-araw, no? Mondays to Saturdays na ano ba, 10 o'clock ba ng umaga ako attend, 1 o'clock ba or 4 o'clock, okay? So again, ito po yung schedule natin, Mondays through Saturday, orientation natin ng TokTok. Ito yung pinapanood nyo ngayon, 7 o'clock po. Followed by TokTok Operator Training, Technical Training na preview. At kapag umattend kayo sa aming preview, doon po namin kayo bibigyan ng lisensya para umattend naman sa validation and approval session. At kayo mamimili anong oras at anong araw kayo, di ba? Is it 10 a.m. to 12 noon, 1 p.m. to 3, or 4 p.m. to 6, okay? So